Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako mag-unboxing and testing lang tayo nitong Airsoft electric gun. So this is the G&G Armament Cobalt Kinetics BAMF Recon. Okay? So ayan guys. So battery powered rifle. Okay. So, ito guys, before we continue, pakita ko sa inyo yung box. Ito yung box niya. Add. Okay. Ito yung kabila. Ayan. So, ito yung brand. G&G Armament. Okay. This is made in Taiwan. One of the biggest airsoft manufacturers in Taiwan. Okay. And Cobalt Kinetics. This is a licensed unit by Cobalt Kinetics USA. And ito yung model niya. BAMF Recon. Okay. So, ayan. Okay. So, what's in the box? Yun. So, may cleaner, yung cleaning rod. Okay, nandun pa sa box, hindi ko na nilabas. Tapos, meron siya kasamang catalog. May catalog. Ito yung catalog ng mga units ni G&G. Okay. Ayan. May ibang unit niya. Okay. Tapos, yung manual. Instruction manual in the multi-language. Okay. Tapos yung unit saka yung magazine. Alright? So this is a 90 round magazine. So hindi siya yung kinakamot, siya yung tapos parang nakaikot lang siya dun. Okay. So ito yung sinasabi ko na magazine na medyo high-tech. Kung naka-follow kayo sa previous video ko, ito yun. Okay, mamaya, pakita ko sa inyo. Okay? So, ayan. Dito na muna tayo sa rifle. So, ayan guys, ang rifle. So, this is a half metal na AEG. Pero, kahit sabihin natin half metal, ibig sabihin na half metal is, itong part na to kasi, kaya ko siya sinabing half metal. Ayoko rin naman kasi sabihin plastic. Kasi nga, yung Lonex, plastic kasi, di ba? Merong Lonex yung L4 PR01, Lonex. Yung dito niya, yung hawakan, plastic. Pati yung body, plastic. Diba? So yun, parang pwede natin sabihin plastic yun. Ito kasi half. Kasi ito, bakal to eh. This is, kung di nagkakamali, this is CNC aluminum. Tapos, ang plastics, ito. Yung body. Yan. Kasi normally, di ba, full metal. So ito, plastic siya. Pero itong part na to, CNC aluminum din siya, yung magwell. Ayan. Yung magwell siya. Okay? Pero guys, kahit na half metal to, kasi normally half metal, dapat mas magaan na. Okay? Kasi nga, for example, yung mga Poseidon Avengers, half metal yun. Yung dito, CNC aluminum, tapos yung body, plastic. Magaan yung mga Poseidon eh. Mga Avenger, magaan yun. Pero for this one, mabigat siya. Okay? Medyo may kabigatan. As in, pag unang hawak mo nga sa kanya, aakalain mo full metal siya. Pero pag natutok-tok sabi ko, tingnan parang plastic to. Actually, alam ko plastic eh. Pero kung sakasakaling bakal siya, so pasensya na kayo ha. Pero tok-tok ko kasi siya, tapos hinahawakan ko siya, ayan, parang feel ko siya. Hindi ko pa kasi nag-research. Ako naman kasi medyo hands-on ako eh. So parang hindi masyado tumitingin mga kaya hindi ko alam eh. So hindi ko rin naman natanong. So yan, pag hinahawakan ko kasi siya, wala siyang lamig. Kasi ito malamig eh. Ito malamig eh. Ito, walang lamig. So, ibig sabihin, plastic siya kasi ang plastic parang di naman masyado nag-absorb ng temperature, parang ganun. So, okay. Ngayon, kaya lang siguro siya mabigat kasi nga, yung gearbox niya, medyo high-end or medyo heavy-duty. Parang yung Lonex na L4 PR01. Diba, plastic yung lahat, pero pag ginawa ko, ba't ang bigat nito? Kasi nga, yun nga yung gearbox niya, parang heavy-duty. Kasi nga, nasisira yung gearbox pag ina-upgrade mo siya for mga high FPS, matigas yung spring, yung mga ganyan, tapos high rate of fire, gano'n, nabubugbog. Nagkakaroon ng mga crack kasi nga, hindi naman siya isang buo, diba? Parang may mga butas-butas siya. So may part doon sa may taas yung pinapaluan ng piston, nababasag yata yun eh. Parang gano'n. Kaya, siyempre, latest model, kaya upgraded. Parang gano'n. Okay? So, ayun siya guys. Ngayon, for the fire selector switch, medyo kakaiba din yung fire selector switch nito. Kasi nga, ayan, makikita mo, this is the semi. And this is the semi. Ay, sorry. Yung kanina, this is the safe. Okay? And this is the semi. And this is the full.
Okay? Hindi siya yung semi-safe. Iba naman yan. Yes. Safe, semi-full auto. Okay? Safe, semi-auto, full auto. Hindi siya ganoon. Sa kanya, safe, semi-full. Okay? Half lang. Okay. Tapos, ito siya, yung mag-release, ambidextrous. So, meron dito. Tapos, meron din sa kabila. Ayan. Okay. Tapos, itong parang bolt release, no? Medyo gumagana siya. So, ito, kakasayin natin. Diba? Pull natin charging handle. Ayan, nagdalock yung parang, hindi naman siya dust cover. Ito yung dust cover. So, parang ano siya yung, hindi ko alam mo natatawag ng term sa kanya. Okay? So, parang plate siya. Parang, kunwari, bolt carrier daw. Okay? So, ito yung access mo to access the hop-up. So, to adjust the hop-up, pataas. Okay? So, yan. So, itong, yan, ipapress natin yung bolt catch. Yan, bolt release para babalik siya. Okay? So, ayan. Close natin. Alright? So, ayun siya. Ngayon, sabi ko na itong magwell, no? Aluminum, no? Feeling ko CNC aluminum to. Okay? Tapos, ito na, ito yung medyo astig na part. Medyo, hindi mo astig. Pero actually, marami kasi may gusto ng ganitong klaseng stock. No? So, alam ko rin naman kung bakit. Kasi nga, di ba, ito yung isang setting niya. So, pwede mo na siyang gamitin, di ba? Ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, kung kinakailangan, kunyari, masyado kang malaking tao, parang bitin ka pag ganito. Parang, kasi minsan, pag kunyari, sobrang laki yung kamay mo, syempre, ito, ganito, pwedeng, parang nakaganon ka na eh. Nakaganon. Pag sobrang laking tao ka. So, syempre, nakakangala yan dito eh. So, gusto mo, parang medyo may konting angle. Okay? So, dyan mo to hinihila. Ngayon na to, adjustable to. Ayan, meron siyang mga butas. So, may tornilyo yan. I-adjust mo, ililipat mo siya kung saan. Para mangyari sa kanya, ito yung pangbalik. No, to, pang-release. Ayan. So, parang dalawa lang yung setting niya. Ganito, kapag ganoon mo, ganun na, tapos na. So, medyo mabilis. Hindi katulad pag yung M4, di ba, parang yung stock, tapos sige mo 1, tapos may 2, tapos hanahanap mo pa yung butas, tapos 3, na-shoot na ba? Na-shoot na ba? Parang ganun, di ba? Kasi yun lang naman yun, di ba? Pero kanya-kanya yan, okay? To each his own. Meron iba gusto yun, meron iba gusto yung ganito. Ako, both, pareho naman maganda eh. So, kasi paminsan nagpapalit-palit din ako ng ano, minsan gusto ko malayo, minsan gusto ko malapit. So, okay? Meron nga yung iba, gusto naman nila fix. As in, hindi na adjust yung bat, parang isang tube lang na gano'n, tapos gano'n na. Yung iba, nakaganon yung mga barrel nila. Okay? Ngayon, actually, kung mapapansin nyo, medyo binaba ko yung barrel, di ba? Kasi medyo nabigatan ako. Sumakit yung ano ko, parang medyo nangalay ako. Okay? Kaya medyo binababa ako konti. Okay. So, ayun guys. Ganun siya, no? So, to remove this, actually, i-remove ko kasi lagyan natin ng battery. Yan. Meron siyang ganito. Yan. So, tingnan pa, paano ba? Yun, sa kabila. Yan. Tapos, open to. Pwede na natin itong tanggalin sa buo. Okay? Yan. So, ito yung sinasabi ko. Hindi ko alam makikita. Ito. Yan. Nakita mo yan? Yan. Yan. So, itong screw na to, lilipat mo dyan. So, depende. Pwede mo siya lagay dito. Pwede dyan. Pwede dyan. So, ito yung mag-ano. Kasi ito yung parang pipigilan eh. So, kung gusto mo medyo closer, medyo malapit, medyo maliit lang tayo, ganyan, dito tayo. Tapos kung gusto mo naman medyo malaking tao ka, gusto mo yung malayo yung rifle, para nakaganon ka or something, lalagay mo dito. Okay? Para, yun. Okay. Ayan, lagyan natin yan. So, ito, ang lagay ng battery. Okay? So, medyo mahaba naman siya, pero gagamitin nating batteries ito. Okay? Kasi nga, meron siya nung parang MOSFET, saka meron siyang fuse. So, parang nagiging masikip kasi kapag malaki yung battery. Pero, meron ba akong 1.2 dito? Meron ako 1.2. Ito, parang kasya din naman. Ayan. No? So, doon sa mga hindi familiar sa mga battery, so this is a 1.2. Ibig sabihin niya, 1,200 mAh. Tapos, this is a 1.0. Makapansin mo, mas maliit. So, ibig sabihin, kumbaga mas matagal to maubos kaysa sa dito sa 1.
Pero matagal dito maubos eh. Kasi ako never pa ako nakaubos ng battery kahit na 1.0 yung ginagamit ko. Tagal din naman sila maubos. Kumbaga ano sila, marami nagpipiyam pa minsan, sir, gaano katagal maubos? Depende kung gaano kakalakas pumutok. Kung gaano kadaming naputok mo. Okay? Minsan, kumbaga, iba tatanong, ilang araw? Ganun, depende. Kumbaga, kung hindi mo ginagamit, matagal. Pero pagka baka 10 minutes, 15 minutes, ubos na. Mas depende kasi power kasi siya eh. You're draining the power, ginagamit mo yung kuryente. Kumbaga, pag sa bahay mo, di ba? Kapag may isang ilaw ka lang na ganun, yun yung ginagamit mo, baka yung kuryente mo eh zero, buwan-buwan. Kasi nga, hindi mo nare-reach yung minimum. Di ba? Pero pagka may rep, may aircon, may may TV, tapos 24 hours naka-open, paglabas ng bill mo, 10,000. Tapos magre-reklamo ko, ba't ang taas ng bill ko? 24 hours nakabukas yung aircon mo eh. Saka yung ref mo pa, di ba? Yung ref mo, ganun kalaki oh. 2-door. Tapos meron pa sa ilalim, mga ganun. Okay? So, ayun guys. So, ito, ang cover. So, buksan natin, pakita ko sa inyo. Ayan, yan yung tube niya. Okay, so, saan yung cover? Ayan. So, it's using Tamiya plug. So, ayan, yung unang-una nakita mo, that is a fuse. Okay, yan. So, minsan, kapag naglalaro ka, tapos parang, ba't to ayaw gumana yung ko? Check mo yung fuse mo kasi baka mamaya pumutok na yung fuse eh. So, kailangan mo palatan niya. Okay? So, tapos, ayan. Ito yung parang MOSFET niya. Itong MOSFET, meron tong ginagawa, ano siya, di ba meron siyang full auto? Okay? So, ayan, medyo nakangawit na naman ako, kaya, okay. So, yung MOSFET, yung ginagawa ng MOSFET is that yung full auto, pwede niya gawing 3 round burst. Okay? Pwede niya gawing 3 round burst yung yung full auto mo. Mamaya, gawin natin. Okay? So, yun yung option ng MOSFET. Okay? Ngayon, actually, yung technology na to, dati pa to, like, yung first na GNG ko, meron ng ganyan eh. Ganyan na rin siya. So, yun. Okay naman. Okay? So, ayan. So, lalagyan na natin ng battery. So, to papasok natin. Wow, wait. Mahuhulog. Baka mayari tayo sa may-ari. Okay. So, ito. Lagyan natin yung battery. Okay. Ayan. Wait lang. So, pag nilalagay ng battery, medyo konting patience. Tama ba ginagawa ko? Ba't parang hindi pumapasok? Kasi minsan, baka pa kakamadali mo, hindi, So, kailangan medyo hinahanap. Kasi 2 pin kasi siya. So, yun, pasok. Kasi parang may 2 siya. Parang isa kasi, 2 ganun. Tapos yung isa parang butas. So, paminsan kasi, hindi nag-a-align. Alam mo yun, minsan, ganyan. So, parang pag pinilit mo, baka masira. So, kailangan medyo, gusto ma-shoot. Okay, tapos pag na-shoot naman, meron naman siyang parang lock. So, hindi naman siya basta-basta. Okay, so yun yung dahilan kung ba't 1 yung ginamit ko para medyo malaki pa yung space sa loob para malagay natin ng ganyan. Babalik ko ba yung cover? Hindi ko na siguro babalik yung cover. Ayan. Hindi na ako may magtanggal. Napasok ko lahat eh. Lagay ko na kaya yung cover. Wait lang. Para hindi talaga mahulog yung battery. Kasi mamaya minsan, pag nagte-testing, nahuhulog yung battery eh. Pero teka lang, parang masikip. Pumasok. Okay na nga yan. Napirapa ko yung sarili ko. Okay, mahaba yung vlog natin. Wala na ako ng boses. Ayan. So, ito na siya. Ngayon, semi. Puto ko lang konti. Semi. Ayan. As usual, AEG siya. Wala akong nararamdaman. Wala siyang recoil. Ayan, hindi siya pumapalag guys. So, meron, konting-konti. Okay? Pero hindi siya katulad ng mga GBBR natin na gumagano'n talaga, di ba? So, ayun. Syempre, alam ko maraming magtatanong sa inyo, Sir, ano mas maganda? AEG o GBBR? Depende sa'yo. Okay? Pareha sila maganda. Ngayon, meron na nga ako actually yung short na parang idea na mabibigay sa inyo na kung ano gusto mo. Okay? Kapag mga battery powered kasi, ang isang advantage kasi talaga nila is yung full auto.
Kasi nga, una-una, yung magazine kasi na to, ito, 90 rounds, di ba? Pero meron iba, like umaabot ng 400. So, pag full auto ka, yun yung advantage ng mga battery powered. Kasi hindi mo magagawa yun sa gas blowback. Pero mo, pag wala ka ng magazine, change mo, tapos na. Ngayon, ang problema pa, pag nag-gas blowback rifle ka, tapos nag-full auto ka, malakas lumabas yung gas. So, biglang magdadrop yung power mo. Nagiging supot siya. So, hindi nagiging maganda yung cycling ng bolt mo. Kasi nga, humihina eh. Kaya ang mga gas blowback rifle talagang mga gas type, ano talaga sila, pang semi. Okay? Parang more or less pang semi lang sila or mga burst lang, parang brrrt, brrrt, brrrt. Ganun lang talaga sila. Hindi sila talaga pang full auto. Okay? Pero yun nga lang, kapag nag-gas blowback ka naman, parang bumabaril ka naman ng tunay na rifle. Nag-gas mo, yun naman yung fun. Parang, di ba, pag pistol nga, pag bumabara tayo ng pistol, lalo na pag yung mga newbie, di ba, pag nakabili kayo, at tanongin nyo, yung nga, newbie, pakita sa pistol, ano ba gusto ninyo? Di ba? Yung iba gusto malakas yung blowback eh. Pag malakas yung mga blowback na gusto ninyo, yung mga high kappa, mga T-Rex, mga Type K, yan ang mga bilhin nyo, malakas, mga Novritsch, yung SSP-1, lakas mag-blowback yung mga yan, pag bumabari ka, tjajag, gumagano nyo, malakas. Ngayon, pagka gusto nyo naman, medyo kaya ako, nire-recommend ko nga sa mga newbies, yung mga Glocks, diba? Kasi yung mga Glock, mga 17, 34, malakas yung FPS nila, pero yung blowback nila hindi ganun kalakas. Hindi ko alam kung bakit ganun eh. So, sa tingin ko siguro yung design ng nozzle. Mas malalaki kasi yung nozzle ng mga high kappa. So, mas malakas yung blowback nila. Siyempre, mas malakas din sila gumamit ng gas compared sa mga Glocks. Kasi yung Glocks, para mas mahina. Yung FPS naman kasi, wala naman masyadong kinalaman dun sa nozzle. Okay, may ibang part yun eh, na ang factor. Okay? So, yun lang naman yung summarization niyan. Tapos, siguro, pag battery, siyempre, mas matipid. Kasi mas matipid ang kuryente kaysa sa gas eh. Kasi, pag nag-charge ka, charge mo siya, di ba? Gano'ng katagal? Mura lang ang kuryente eh. Yung gas, di ba? Isang lata. Gas type. Mabilis maubos. Kumbaga, kinakarga mo yung bolt, malakas yun. So, depende talaga sa tao. Ako kasi talaga parang, alam mo yun, sabi nga nila, di ba, parang, money cannot buy happiness. Go buy a gas blowback rifle. Okay? So, ayun. So, ayun guys. Naka-semi-auto. So, ito yung full auto. Teka lang, huwag tayo kaya. Huwag tayo pumutok pag kasi nga, baka bumaba yung compression. Ang gagawin natin is, kargahan na natin ng bala to. Para mag-test na tayo. Okay? So, ayan. Yun yung magazine. So, ito. Lalagyan natin ng bala. So, pasok natin. Lalagay ko dito. Ayan. Pwede na yan. Madabit namin yan. Test na tayo ng FPS. Okay? Ayan. Balik natin yung bala. Okay. So, ito na, guys. Pasok natin. Okay. Ayan. Check natin. Okay. Sakto. Okay, sa semi-auto. Then, saan yung ating chronograph? Okay. Always remember to keep your trigger finger out, okay? So, ayan guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba? Ayan. Hindi ko masyado makita, maliit eh. Okay. So, ito. Semi-auto. Meron ba? Ilan? 343. Okay, so ayan. Medyo low yung FPS niya. Kasi nga, ang mga GNG, yung clients or yung market ng GNG is usually sa Europe, sa Canada, sa Italy, sa France, parang ganun. So, dun kasi, well, actually, masakit na yung 300. So, parang ganun. Kasi nga, syempre, alam mo yun, dito sa atin sa Philippines lang yung mga nagpo 450 eh. Na, ang addict tayo eh. Makapal yung balat natin eh. Diba? Or gusto natin masaktan. Or gusto natin manakit. Hindi ko alam eh. Okay. So, anyway, ganyan. Ngayon, actually, naalala ko nga, nung yung GNG ko dati, yung, ano ba yun? Nabili ko yung Warthog, okay? Uy, low battery na ako. So, yung Warthog ko, actually, nung tinanong ko yun dun sa nagbebenta, sabi sa akin, 420, 400. Tapos, okay. Tapos, binili ko na siya. Tapos, bumili ako ng Chrono. Pag Chrono ko, 370 lang.
Hindi ko na binili kasi ang layo ng pinagbilang ko sa may Santa Rosa, Laguna yata yun. Sa may Santa Rosa, Laguna ko na nagkakamali. Yung isang airsoft shop doon. So anyways, okay? So ito, ulit. So nasa ganun siya, 340. So kunyari, gusto mo ng ganito or gusto mo ng high FPS, upgrade mo na lang, palata mo na lang yung spring na to, no? Para lumakas yung ano. Tapos check mo na rin siguro yung compression. Tingin ko okay naman yung compression siguro na to. Spring lang siguro. Baka malambot yung spring. Okay? So, ayan. Ngayon, check natin yung full auto, rate of fire. Okay, dito tayo. Dito na rate of fire. Malambot nga yung spring. Ang bilis ng cycle. Ayan, 19.7, di ba? Kita mo? So, yun yung maganda sa battery. Yung full auto. Gets nyo? Ganyan siya. Wala nang bala. Wala na eh. Okay. Ngayon, di ba normally, kapag ka AEG, yung mga battery, kapag ka tinatanggal mo yung, kunyari, wala nang bala, pupunto ka, wala nang bala. Pag tinatanggal mo yung magazine, may nahuhulog na bala eh. 4 na piraso. Normal yun normal. Ito, walang nahuhulog. Walang natitira. Bakit? Okay. Ito yung medyo high-tech sa kanya. Kasi meron siyang ganun, no? Ayun, guys, oh. Oink. So, lumalabas, tinutulak talaga niya lahat ng BB. So, sagad, nauubos mo talaga lahat ng BB mo. I guess, no? Ang galing, no? High-tech, no? Tapos, guys, meron pa. Okay, meron pa isang high-tech dito, hindi lang yun. Dalawa yung high-tech sa kanya, eh. Okay. So, ngayon, ang gagawin mo dito is ipapasok mo muna siya, syempre. Para malagyan mo siya ulit ng bala. Okay, yan, pasok natin. Ang ganyan, pasok mo lang, okay? Tapos kargahan natin konti. Yan, lagyan natin. Yan. Okay? Tapos, ito. Testingin natin ulit, okay? So, baka hindi nyo masyado makita. Hindi ko alam. Teka. Ito yan, game. Dito lang siguro, teka. Bigyan ko ng tela dito para ano. Dito tayo. Ayan. Testing natin. Pakata ko sa inyo. Ayan. Semi-auto lang tayo. Semi-auto. Okay lang. Okay lang ba yan? Ayan. Ayan. Nangyari? Mga naman ako napindot Hindi ko naman pinindot yung mag-release Diba? Yun yung high-tech sa kanya, guys. Kapag wala na siyang bala, sarili siya nahuhulog. Ayan, nakita mo yan? Oink. So, ito, merong switch. Parang i-activate mo or hindi mo siya i-activate. So, ito, yan, nakita mo, umaangat siya, di ba? Ayaw malakas. Ba't ayaw? Kasi, para mag-lock to pababa, kailangan ito, ipapasok mo muna sa loob. Ayan, pasok natin. Pinasok ka na. Tadad! Nagets mo? Tapos ito actually activated siya na to. Meron isang switch dito. Yan. Meron isang ganyan. Yan. Ito. So it's either you're going to enable it or you're going to disable it. Yung kanina, di ba, kailangan pa natin i-press. Kunyari, pag nakagana to, pag sinwitch ko na ganyan, parang nilalak na to eh. So, pag ganyan, wala to, walang bala, di ba? Oh. Hindi siya mahuhulog kasi dinisable natin. Diba? Pero kapag balik natin, ito, ginanyan ko, wala na siyang bala. Diba? Nakita mo, walang bala. Walang bala, diba? As in-enable ko. Pag hindi ko nagkakamali, pag pinasok ko ito, mahuhulog eh. Tignan mo. See? Nahulog siya. Ayan, kasi wala na nga siyang bala. So, kasi ito lalabas na sa taas. Guess mo. So, yun yung high-tech sa kanya. So, parang pag may extra mag ka, makikita mo na lang, bigla na mahuhulog yung magazine eh. Wala nang bala. Oh. Change mag, hindi mo na pa-press. Yun nga lang, kapag ganun ginawa mo, baka naman masira yung magazine mo. Diba? Pero, mukha naman ata matibay ito. Made in Taiwan naman to. Mukha naman durable. Hindi naman siya yung tipong
Mukha naman siyang makunat na plastic, no? Ayan yung magazine niya. May Cobalt Kinetics. Mukha naman siyang makunat. So, hindi ko alam. Okay? Pero yun nga, masaya siya. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. So, testingin mo na lang. Okay. Sir Edison, testingin mo kung gusto. Okay, kasi actually, yung may-ari nito si Sir Edison Go. So, ayan, sir. Kayo na bahala kung gusto nyo testingin. Siguro, pwede mo testingin. Ako, siguro pag may naka-carpet ka, naka-rug, ganyan. So, di ba? Nakakatuwa mabilis di ba? So, ayun. Yun lang, yun yung high-tech sa kanya. Okay? So, ayun. Okay, so, ayun guys. Wala naman na masyadong ma-review dito. Ayan, electronic trigger. Ayan, yung trigger niya. Ano, wala pa ba? Ano pa ba? Wala na eh. Wala na ako masyadong masabi. Alam ko na. May naalala ako. Okay. So, mayroon mga nagtatanong sa akin. Yun. Kasi nga, ito, yung mga di nakaka-familiar. So, this is the Smoken Spitfire suppressor or Mach suppressor. Okay. So, may namin tatanong kasi, di ba, nung nag-demo ko na to, kinabit natin siya sa gas blowback rifle, di ba? So, tatanong, pwede ba yun sa battery? Actually, yes. So, ngayon, de-demo natin dito. So, tanggalin natin to. Ayan, tanggalin natin. Okay, ganun lang. So, clockwise, pagtanggal, ayan. So, ito yung flash hider or muzzle brake. Actually, medyo nalilito rin ako, anong tawag sa kanya. Tapos, ayan, ilalagay natin tong Mach suppressor, Smoken Spitfire. Okay? Ayan, ilagay natin. So, para makita nyo na rin, para magka-idea na rin kayo kung ano yung tsura. Okay. Okay. Yan. So, ganyan siya, guys. Okay. Tapos, lagyan natin ng bala. Ito ba yung naka-on? Okay. I-disable ko kasi baka mahulog yung magazine. Disable natin. Pag nakuha ni Sir Edison to, ibalik sa akin. Ba't sira yung ano? Ba't may crack yung magazine? Okay, yan. Pwede na yan. Testingin lang naman natin eh. Okay? Yan. Pasok natin. Okay, yan. In. Semi-auto. Full auto. Ay, wala nang bala. Lagyan natin ng bala. Sige, tingnan pa natin. Para makita natin yung full auto. Yun yung maganda sa mga AEG, yung full auto. Kasi nga, hindi siya masyadong nagagawa ng dami ko nilagay So Edison, ayan testing na talaga yung unit nyo. So, okay, ayan, game. Full auto. So, yung mga residue ng smoke, yun na yung dinudura ng hangin. Okay? Alright. Alright. Okay? So, ayan guys, nakita nyo na. So, in a way, mas maganda yung Smoken Spitfire sa mga electric. Kasi nga, pag nagpo-full auto ka, mas, di ba? Galing na. So, ayan, alisin na natin. Or hindi ko na alisin. Okay na to. So, mama na video natin. Okay, lobat na rin. So, wait lang. Dito na ako eh. Balik ko naman. Okay. So, ayun guys. Na-review na natin ang GNG Armament Cobalt Kinetics BAMF Recon. Maybe in the future, ma-review din natin yung stealth, no? So, order na kayo sa akin guys ng stealth para ma-vlog na rin natin. Okay? So, ayun guys. Until next video, always remember to stay strong
Stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye. So, ayun guys. May nakalimutan pala ako. Hindi natin na-testing yung sa MOSFET, yung sa burst mode. Okay. So, ito guys. So, para ma-activate, kunyari full auto, di ba? Para magamit mo yung sa burst mode, so ilalagay mo siya sa semi, tapos magpo-pull ka. Teka lang, may mag kasi, no? Ayan, tapos hold mo siya for 10 seconds. May tunog eh. Hindi ko alam kung narinig mo. Release mo siya. Tapos, ayan. So, ito, naka-burst mode na to. So, ayan, guys. Pupul natin. Ayan. Diba? Ganun siya. Okay. Ngayon, kung gusto mo naman ibalik, lagyan mo na siya sa semi. Ganun ulit. Pull and hold for 10 seconds hanggang sa may tunog. Release, full auto na siya ulit. Yun yung maganda kapag ka AEG. Okay? So, ayun guys. Until next video. Bye-bye!